Sa nakaraang kwento natin ay hindi napansin ni Yeonwoo si Victoria na nasa likod niya na pala ito at hindi niya rin maramdaman ang pag-activate niya ng mahika. At sa pagpapatuloy ng kwento, tiningnan niya naman si Victoria at sa isip-isip niya na kahit pa na mayroon taong mahusay sa paggamit ng rune magic ay hindi niya pa rin maintindihan kung bakit nagagawa ni Victoria mag-activate ng kasanayan nang wala man lang na kahit anong palatandaan at nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung inihahanda niya ba ang rune niya ng advance at ginagamit niya lang ba ito kung kinakailangan. Tinignan niya naman ang suot nitong bracelet at napatanong na kung dahil ba ito sa kanyang bracelet at napagtanto niya naman na parang posible nga ito dahil kilala si Victoria na magaling sa paggawa ng artifact. Bigla namang naglaho si Victoria sa kanyang harapan at nagulat naman siya dahil dun at bigla itong napunta sa kanyang likuran at sinabi ni Victoria sa kanya na ayos lang kung curious siya subalit kapag tinititigan siya ng ganyan ay nahihiya siya. Tugon naman ni Yeonwoo na humihingi siya ng paumanhin dahil kauna-unahan niyang nakakita ng rune magic at ito'y napakakawili-wili. Napaisip naman si Victoria at sinabi niya na kung interesado nga siya sa rune magic ay handa niya itong turuan. Unti-unti namang bumangon si Kon sabay sabi niya na napakasakit ng pag-atake na yun at minungkahi niya naman kay Yeonwoo na huwag siyang magpapauto sa kanya at kung mahulog siya sa kanyang taktika niya ay natiyak niya na pagsisisihan niya ito at tatawagin niya sanang lola ulit si Victoria subalit pinalitan niya ito ng ate. Dagdag niya pa na sasabihan siya nito na magkasama sila ng isang mainit na gabi subalit igagapos siya nito at gagamitin niya ito na parang isang guinea pig. Bigla namang lumapit sa kanya si Victoria sabay pakite niya ng mahika at sinabi niya na hindi naman siya nagsinungaling sa kanya at nagkasama silang dalawa ng isang gabi at nang makita yun ni Kon ay laking gulat niya naman dahil baka atakihin na naman siya nito at tugon niya kay Victoria na nagkasama nga sila ng gabi subalit parang mapupunta naman siya sa kabilang buhay. Samantala si Yeonwoo naman ay naisip niya na parang nahulog si Kon sa taktika ni Victoria. Sinabihan naman ni Kon si Victoria na huwag niyang bulihin ang taong ito dahil siya ang kanyang tagapagligtas. Nagulat naman si Victoria dahil si Yeonwoo daw ay ang lalaking nagpakawala ng kapangyarihan na nakapukaw sa kanilang pansin. Napangiti naman si Kindred at bigla niyang ipinalabas ang aura niyang napakalakas at dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi naman agad yun napansin ni Yeonwoo at maya-maya pa ay bigla na lang siyang lumingon dahil napansin niya na ito at pagkalingon niya ay bigla naman itong nawala sa inuupuan nito at nanlaki naman ang kanyang mata at bigla siyang lumipat ng kinatatayuan at habang pinagmamasdan niya si Kindred na papasugod sa kanya ay sa isip-isip niya naman na masyado itong mabilis dahil maging ang kanyang heightened senses ay hindi ito nasundan at tiningnan niya naman ito at napasabi na lang siya sa kanyang isipan na lubhang napakalakas nito. Nagtataka naman siya dahil bigla-bigla na lang siyang aatakihin ni Kindred at napagtanto niya naman na walang paraan upang malaman niya kung ano ang dahilan at bigla na lang lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang magic circuit ay na-activate. Nagtataka naman si Yeonwoo at napatanong sa kanyang isipan na kung bakit bigla na lang nag-activate ang kanyang magic circuit at kung dahil ba ito sa kanyang extrasensory perception na mayroong automatikong sistema sa pagdepensa. Hindi niya naman naiintindihan ang kanyang nararamdaman dahil tanging magic circuit lamang ang na-activate subalit ang kanyang kapangyarihan ay umaapaw na hindi niya nakokontrol ito ng maayos. Habang umaapaw ang kanyang kapangyarihan ay napatanong siya sa kanyang isipan na kung dahil ba naabot na nito ang limitasyon ng kanyang mga kasanayan at kung dahil ba ito sa pinagsamang extrasensory perception at magic circuit niya at nang walang ano-ano'y bigla na lamang inatake ni Kindred si Yeonwoo at lumikha ito ng malakas na pagsabog at dahil sa lakas ng pagsabog ay hindi naman nakalain ni Kon ang nangyayari habang si Victoria naman ay napapamura na lang at napasabi na pamamahay niya ang lugar na ito. At dito lumabas ang Heavenly Wing Mana Control ni Yeonwoo at lumabas rin ang kanyang aura at nang makita yun ni Kindred ay nagulat naman siya at bigla naman siyang napangiti at agaran niyang sinugod si Yeonwoo at habang papasugod si Kindred ay naghahanda naman si Yeonwoo ng pag-atake subalit sa isip niya ay napakabilis nitong gumalaw at nagawa niya namang maiwasan ang pag-atake ni Kindred sa kanya at bigla naman siyang nagseryoso at lumingon siya at nakita niya na papalapit na naman si Kindred sa kanya at naghahanda ng pag-atake at dahil sa bilis ni Kindred ay napapasabi na lang si Yeonwoo sa kanyang isipan na talagang napakabilis nitong gumalaw at pagka-atake ni Kindred sa kanya ay nagawa niya naman itong iwasan at sa isip-isip niya na mabilis nga itong gumalaw ngunit nahuhulaan pa rin ang galaw nito. Napapangiti naman si Kindred dahil sa paglalaban nila at habang iniiwasan ni Yeonwoo ang pag-atake ni Kindred, ayon sa kanya na dahil naiiwasan niya ang pag-atake ni Kindred ay malamang ito ang napakalaking epekto ng extrasensory perception na ibinigay sa kanya. Nagagawa niyang mabasa ang sitwasyon at nagagawa niya ring hulaan ang susunod na galaw nito.
Kaya naman naghanda siya ng pag-atake at sa isip niya na ang ibig sabihin lang nito ay magagawang niyang ma-penetrate ang depensa ng kanyang kalaban at nang walang ano-ano bigla niyang inilunsad ang kanyang pag-atake patungo kay Kindred habang si Kindred naman ay naghahanda ng counter na pag-atake habang sinasabi niya na nasasabik siya sa paglalaban na ito. Bigla namang sumabog sa lugar na kanilang pinaglalabanan dahil nagkasalubong ang pag-atake na binitawan nila patungo sa isa't isa. At dito pilit nilang nilalabanan ang kapangyarihan ng isa't isa. Gamit ni Yonwoo ang kanyang punyal habang kamay lamang na may kapangyarihan ang gamit ni Kindred. Samantala si Kan naman ay napapa-atras dahil sa lakas ng kapangyarihan na nagmumula sa dalawa at hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nagtatakang tanong naman ni Kan sa kanyang sarili na kung hindi pa ba ginagamit ni Cain ang kanyang kapangyarihan kanina at ngayon niya lang ginamit at kung gaano ba ito kabaliw dahil ang pagsabog na naganap ay sapat na upang maluto ang isang tao na buhay. At pinagmasdan niya naman si Cain na naglalaban at papa-atake ito kay Kindred at ayon pa kay Kan na kung gaano ba siya kahalimo. Nang umatake na si Yonwoo gamit ang kanyang dalawang punyal ay nagawa naman itong mas alag ni Kindred subalit dahil sa lakas ni Yonwoo ay napa-atras naman siya at hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Yonwoo at sinugod niya ito habang ngumingiti lamang si Kindred sa kanya at nagkatitigan sila ng mata sa mata at nang walang ano-ano bigla na lang nagpakawala ng malakasang pag-atake si Yonwoo patungo kay Kindred at habang nagaganap yun ay napapasalag naman si Victoria dahil sa napakalakas ng pag-atake na nilikha ni Yonwoo at napasabi na lang siya kina Yonwoo at Kindred na kung minamaliit ba nila ang kanyang bahay. Bigla niya namang sinigawan si Kindred at inutusan niya itong huwag na siyang makipaglaro pa at tapusin niya na agad ito. Pagtapos ng pag-atake ni Yonwoo ay ibinalik niya naman ang kanyang Heavenly Wing Mana Control at puro na alikabok ang nasa harapan niya at napabuntong hininga na lamang siya dahil narinig niya ang sinabi ni Victoria kay Kindred na naglalaro lamang ito. Bigla namang nagulat si Yonwoo dahil nagsalita si Kindred na tama ang sinabi niya dahil pinapatigil na siya ni Victoria. Hindi niya naman napansin na nasa likod na pala niya si Kindred habang sinasabi ni Kindred na nakakahiya ito dahil pinaplano niya na bibigyan niya ito ng simpleng pagsubok lamang subalit ang kanyang naging reaksyon ay nasasabik ito at minabuti niya na lang na magsaya. Pinuri ni Kindred si Yonwoo na magaling ito. Habang papalingon si Yonwoo ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ang lahat ba ng Sodes ay palaging sumusulpot sa likuran dahil ito rin ang ginawa ni Victoria kanina sa kanya at nang walang ano-ano'y bigla na lang siya inatake ni Kindred at dahil sa bilis ng pag-atake nito ay napasalag na lang si Yonwoo dahil hindi niya na ito magagawang iwasan pa sa takdang oras at bigla na lang tumilapon si Yonwoo habang lumalabas ang aura ni Kindred. Bigla namang dumami ang alikabok sa paligid habang sinisigaw ni Kan ang pangalan ni Cain dahil nag-aalala siya. Tinanong naman ni Kan si Kindred na kung hindi ba sumusobra ito dahil hindi naman siya naging ganito dati at dagdag niya na patanong na kung ano na ang mangyayari kung mapatay niya ito ng aksidente. Masayang sinabi naman ni Kindred kay Kan na bagaman ay ayos lang naman ito. Nagtataka naman si Kan at itinuro niya kay Kan si Yonwoo at dito nakatayo pa rin si Yonwoo habang sa isip-isip ni Yonwoo na hindi niya inaakala na ang ikalawang bishop ng demonyong hukbo ay ganito kalakas at kahit na si Hanryong ay hindi niya matatalo si Kindred kahit kalakasan niya pa. Ayon sa kanya na kung hindi dahil sa kanyang panghuhula na abilidad sa pamamagitan ng kanyang extrasensory perception at combat will ay natitiyak niya naman na katapusan niya na. Kahit na ang kanyang Krishna na punyal ay hindi kinaya. Naaalala niya naman ang sagupaan nila at sa isip niya na para siyang tinamaan ng bola ng kanyan at ayon sa kanya na malamang kung magpapatuloy pa sila ay hindi na siya makakatagal pa. Habang nilalapitan niya si Kindred ay sa isip-isip niya naman na ang kalaban niya na ito ay magagawa niya lang na makonfronte sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng kanyang galaw at ang kalaban na hindi niya magagarantiya na mananalo siya kahit na ibuhos niya pa ang lahat ng kanyang lakas. Masayang tanong naman ni Kindred sa kanya na kung gusto niya pa bang magpatuloy ang kanilang paglalaban. Tugon naman ni Yonwoo na hindi na dahil hanggang dito na lamang ang kanyang makakaya. Masayang tugon naman ni Kindred sa kanya na parang nagustuhan niya rin ang kanilang paglalaban dahil sa ekspresyon ng kanyang pagkakasabi at gustong-gusto niyang makita ang kanyang kapangyarihan subalit nagiging maluwag lamang ito sa kanya. Seryoso niya namang tiningnan si Yonwoo sabay tanong niya na kung ano ba ang relasyon niya sa Sword God. Nagtatakang tanong naman ni Yonwoo sa kanya na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Napatanong naman si Yonwoo sa kanyang isipan na kung may koneksyon ba si Kindred at ng Sword God dahil wala namang binanggit sa diary ng kanyang kapatid.
Tugon naman ni Kindred sa kanya na natitiyak niya naman na hindi niya masasabi na wala siyang kaugnayan sa Sword God dahil nakita niya kung paano siya makipaglaban gamit ang kanyang sandata kahit na iniisip niya pa na may pagkakaiba ito subalit katulad ito ng Sword God. Tugon naman ni Yeonwoo na mali ang kanyang pagkakaintindi dahil ang kanyang master ay ang Martial King. Kinumpirma naman ni Kindred kay Yeonwoo na kung ang Martial King ba na tinutukoy niya ay ang Martial King ng isang sungay na tribo. Sinabi naman ni Kindred na may katuturan ang kanyang sinasabi dahil ang Sword God ay naging disipulo rin ng Martial King subalit ang taong nagsabi na hindi na siya ulit tatanggap ng isang disipulo ay may bigla na lang kinupkop na bago. Tinawag naman ni Kindred si Kon na bunso at sinabi niya na naiintindihan niya kung bakit hangang-hanga siya sa taong ito. Nagtataka naman si Kon sa mga pinagsasabi ni Kindred sa kanya at tinanong naman ni Kindred si Yeonwoo na kung pinaplano niya bang mag-ensayo sa 5 bundok ng penitensya. Tumango naman si Yeonwoo at sinabi niya na gusto niyang magsanay dito. Bigla namang tumalon si Kindred sa itaas ng puno sabay sabi niya na nakapasa ito sa pagsubok niya at sinabi niya na parang natutunan niya naman ang basic ng pagsasanay at kung mas lumakas na siya ay titiyakin niya na aaliwin niya siya ulit. Nang marinig yon ni Yeonwoo na sa palagay niya na si Kindred ang pinuno ng mga naninirahan sa 5 bundok na ito. Sa isip-isip niya naman na si Victoria at Kindred daw ay mas malakas pa pala kaysa sa kanyang inaasahan at nasisigurado niya na ang mga sado ay mahuhusay sa kanya-kanya nilang paraan at naisip niya rin na mayroon din siyang matututunan mula sa mga ito. Ayon sa kanya na mahusay ito dahil natutunan niya ang extrasensory perception at ang kapangyarihan ng kaluluwa subalit naisip niya na mas marami siyang matututunan dito at mas lalakas pa siya dito. Napatawa naman si Yeonwoo na parang pinipigilan niya habang si Kon naman ay nagtataka kung bakit siya nagkakaganyan. Dismayado naman si Victoria at napasabi na lang siya na hindi siya makapaniwala na nagawa ng dalawang iyon ang wasakin ng kanyang unahang bakuran ng kanyang pamamahay at sinabi niya pa na palalampasin niya na lang ito dahil gwapo naman daw si Yeonwoo. Makalipas ang ilang oras ay dinala na ni Kon si Yeonwoo sa kanyang tutuluyan at dito sinabi ni Kon na pwede siyang manatili dito at nandito na rin ang pangunahin niyang pangangailangan na magagamit subalit siya na ang bahala sa kanyang pagkain. Dagdag pa ni Kon na hanapin niya lang siya kapag mayroon siyang kailangan at tanungin lamang siya kung mayroon siyang interes sa kung anuman. Sinabi naman ni Yeonwoo na ang bahay na ito ay organisado. Ipinaliwanag naman ni Kon na dahil ito ay pinaka-the best na lugar na iniwan ng isang taong nag-cultivate dito. Binalaan niya naman si Yeonwoo at sinabi niya na mayroon siyang isang bagay na iiwasan at yun ay ang huwag makialam sa ibang tao dito dahil ang lahat ng nandito ay nagko-cultivate hanggat hindi niya sila ginagambala ay walang magiging problema. Sinabi ni Kon ang patungkol kay Victoria at Kindred na medyo agresibo subalit ang mga kagaya nilang Sodes ay hindi naman masamang tao at hanggat hindi niya sila iniinis ay mapapalapit ito sa kanila at minsan ay nagbibigay ang mga ito ng mahalagang payo. Tinanong ni Yeonwoo si Kon na kung kailan pa ba siya nakapasok sa tore. Tugon naman ni Kon na nasa nakalipas na ng 2 buwan. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na sila at sinabi ni Kon kay Yeonwoo na ang naitala niyang record ay hindi biro at kinumpirma niya naman na kung siya nga ba ang walang pangalan sa Hall of Fame. Tugon naman ni Yeonwoo na siya nga. Sagot naman ni Kon na hindi niya naiisip na i-break ang kanyang record at inaakala niya pa na naging malakas na siya subalit nang makita niya ito ay medyo nawala ang kanyang kumpiyansa. Tinanong naman ni Yeonwoo si Kon na kung nasaan si Doyle at nang marinig yun ni Kon ay natigilan naman siya at bigla niya namang sinabi na wala siya dito dahil medyo matagal na rin na nagkawali silang dalawa at minungkahi niya naman na huwag niya nang tanungin ang patungkol sa detalye nito. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na parang magkapatid na ang turingan ng dalawa subalit hindi niya lubos akalain na magkakahiwalay ang dalawa, naisip niya naman na hindi ito ang problema niya subalit sa kanila na ito. Tiningnan niya naman si Kon at sa isip-isip niya na wala man lang balita na nakapasok sa tore ang Blood Sword na si Kon at napagtanto niya naman na may rason naman ito siguro kung bakit niya gustong magsanay ng tahimik. At si Doyle naman ay kilala bilang Foxy Tail na mayroong katalinuhan na taglay at umaasa naman siya na magkikita rin sila ni Doyle sa tore balang araw. Sinabi naman ni Kon na napapahanga siya kay Yeonwoo dahil kaya niyang sabayan si Kindred dahil halos lahat ng tao ay natatalo sa magaan na pagsubok lamang. Pinasalamatan niya naman si Yeonwoo dahil daw sa kanya ay hindi na siya ang pinakabata dito dahil siya na ngayon ang mas bata at dagdag niya napapahirapan siya ng mga ito kagaya ng pagpapahirap nila sa kanya. Napapikit naman si Yeonwoo at sinabi niya na parang ganoon pa rin ang kanyang ugali.
Tinapak naman ni Khan ang balikat ni Yeonwoo sabay sabi niya na ang kanyang mabangis na imahe ay ganun pa rin naman at misteryoso pa rin siya magpa hanggang sa ngayon. Napangiti naman si Khan at sinabihan niya ng good luck si Yeonwoo dahil ayon sa kanya na ang laki ng kanyang pinagbago dito subalit ang pagtira dito ay medyo mahirap ngunit magagawa niya namang makakuha ng kaalaman dito at sinabi niya pa na pupusta pa siya na mas marami pa siyang matutunan kumpara sa kanya. Dagdag niya na umaasa siya na sana ay magka-sparring silang dalawa kahit isang beses lang. Sinang-ayunan naman ni Yeonwoo ang sinabi ni Khan. Makalipas ang ilang araw ay nandito na siya sa talon at nagma-meditate habang tinitingnan siya ni Han Ryong mula sa malayo at sinabi niya na hindi siya sigurado na kung ayos pa ba ang kanilang master dahil matagal na siyang ganyan dahil kahit nataglay pa nito ang katawan ng dragon ay parang sobra naman kapag nagtagal pa siya ng ganyan dahil bukas palagi ang kanyang magic circuit. Samantala si Shannon naman ay nakahiga lamang na parang walang problema at sinabi niya kay Han Ryong na hindi naman gagawin ng kanilang master ang bagay na iyan kung wala itong rason at sinabi niya pa na natitiyak niya na nagsasanay ito para sa Yin Sword. Nagtatakang tanong naman ni Han Ryong kay Shannon na di ba ay wala siyang mahanap na solusyon na art patungkol sa Yin Sword. Tugon naman ni Shannon na dahil hindi pa nito nagagamit ng maayos ang kaalaman ng dragon sa mga oras na iyon at ang pamamaraan na ito ay hinding-hindi magagamit ng isang sungay na tribo. Pinagmasdan niya naman si Yeonwoo at sinabi niya pa kay Han Ryong na natitiyak niya naman na matututunan niya ito sa loob lamang ng 3 araw. Sumapit ang gabi ay walang tigil pa rin si Yeonwoo sa pagmi-meditate at lumipas ang maraming araw at habang lumilipas ang maraming araw ay bigla na lamang tinawag ni Shannon si Yeonwoo ng paulit-ulit na master at nang hindi pa ito nagigising ay sinabi niya naman na gumising na siya at minura niya pa ito at bigla namang nagising si Yeonwoo at hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinalalagyan habang napapabuntong hininga na lamang si Shannon sabay sabi niya kay Yeonwoo na akala niya ay namatay na ito at sinabi niya pa na talagang matutuluyan siya kapag nanatili pa siyang ganyan at sinabihan naman siya nito na ang karaniwang pag-meditate ay ilang araw lamang at tinanong niya si Yeonwoo na kung ano ba ang ginawa nito nang umabot ito ng 1 buwan at dagdag niya pa na patanong na kung nababaliw na ba siya. Laking gulat naman ni Yeonwoo dahil maging siya ay hindi makapaniwala na umabot siya ng 1 buwan sa kanyang pag-meditate. Habang unti-unti siyang tumatayo ay tinanong naman siya ni Shannon na kung gaano ba kahusay ang kanyang pag-meditate nang makapag-concentrate siya ng ganoong katagal at minungkahi niya naman na ikwento niya naman kung ano ang kanyang nalaman. Sinabi naman ni Yeonwoo na hindi siya makahanap ng kahit ni isang clue. Tugon naman ni Shannon sa kanya na hindi siya naniniwala na wala siyang nahanap na kahit ni isang clue. Tugon naman ni Yeonwoo habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamay na totoo ang kanyang sinabi dahil kapag mas nagsasanay siya ay mas lalong napapagtanto niya na mahusay ang kapangyarihan na ito subalit wala siyang ideya kung paano ito lapitan at parang naliligaw siya sa hamog at hindi siya nakaranas ng pagkabanes noong una niyang natutunan ang martial arts. Bigla namang nagsalita si Han Ryong at sinabi niya na kung nasa loob nga siya ng hamog at sinusubukang hanapin ang daan kahit na walang makita kaya naman minungkahi niya na kung hindi niya subukan na magsimula sa umpisa at simulan niya humakbang ng paisa-isa lang dahil kahit na gaano pa kahirap ito, sa huli ay ang Yin Sword ay isa pa ring sword art. Minungkahi naman ni Han Ryong kay Yeonwoo na masteran niya muna ang kanyang swordsmanship hanggang sa ekspertong antas. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ang eksperto na naperpekto ang kasanayan nito sa sukdulan at magiging isang master at ipasa ang sukdulan na yon upang magbago ang art nito sa bagong antas at pagtapos noon ay sa wakas magiging isang arhat na ito na nangingibabaw sa pagperpekto ng saklaw na yon. Tinanong naman siya ni Han Ryong na kung paano kung subukan niya ang makarating sa ekspertong antas. Tinanong siya ni Yeonwoo na kung gaano ba kalakas ang isang ekspertong antas. Tugon naman ni Han Ryong na ang ekspertong antas ay makakapaglabas na ng aura. Napaisip naman si Yeonwoo sa sinabi ni Han Ryong patungkol sa aura at ayon pa sa kanya na ang aura ay ang bagay na hindi nagawang makuha ni Jongwoo. Bagaman ang rason na yon dahil sa psychometry nito. Sa tingin ni Yeonwoo sa psychometry bilang kapangyarihan sa lahat ng elemento sa mundo ay ang aura naman ay ang kabaliktaran nito na parang isang bagay na artipisyal na enerhiya. Naisip ni Yeonwoo na hindi siya makakakuha ng tulong mula sa diary sa pagkakataong ito subalit nagpapasalamat naman siya dahil mayroon siyang 2 mahuhusay na guro sa kanyang tabi. Kahit pa na hindi naging isang ganap na ranker si Shannon ay isa pa rin siyang ekspertong swordsman at si Han Ryong naman ay nasa pagitan ng master at arhat na lumalaban gamit ang siyam na espada at sadyang napakalakas nito upang magawa niyang mapa Atreus ang sword god. Gayunpaman hindi kagaya ni Shannon na tinahak ang landas sa pagpapanguna ng iba sa Red Dragon ng martial arts ay si Han Ryong ay lumalaban na sa mura nitong edad at halos isa na itong apostol ng martial arts.
Naisip niya na kung magagawa niyang mapagsama ito at ng kanyang 8 extreme feasts ay magagawa niyang matututunan kung paano gumamit ng aura. Kinagabihan ay tinawagan ni Yonwoo ang taga-Night Watch sa pamamagitan ng isang communication device at ipinaliwanag niya naman na marami siyang inisikaso kaya naman hindi siya makontak agad-agad at tinanong niya naman na kung nahanap niya na ba kung saan ang lokasyon ni Braham. Tugon naman ng taga-Night Watch na akala niya ay makokontak niya siya agad kaya naman patuloy niya lamang itong sinusundan. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung saan ang kinaroroonan ni Braham. Sagot naman ng taga-Night Watch na nasa ika-23 na palapag ng tore at ipinaliwanag niya naman na parang matagal itong namamalagi sa ika-23 na palapag ng tore. Inutusan naman siya ni Yonwoo na patuloy niya lamang itong sundan at ipagbigay alam niya agad sa kanya kapag lumipat ito sa ibang palapag. Sinang-ayunan naman yon ng taga-Night Watch. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ang ika-23 na palapag ng tore ay ang palapag ng puno ng mga puno na nagpapanganak ng demonyo na tinatawag na demonyong kahoy at kapareho din ito ng lugar ng kapanganakan ng demonyo kaya naman sikat ito sa kabila ng pagiging kakaiba nito sa ibang palapag at ang lugar na ito ay ang pinagkaka-interese ni Braham. Tumayo na siya at pumunta sa mesa at inilapag ang isang communication device at nag-aakmang kukunin ang isang communication device at sa isip-isip niya na nag-aalala lamang siya na baka nasa ika-50 na palapag ng tore si Braham, subalit ngayon na alam niya na nasa ika-23 na palapag lamang ito ng tore ay napagdesisyonan niya na hindi na muna siya magmamadaling puntahan ito at pagkakuha niya sa isang communication device ay lumipat ang eksena sa lugar ng isang sungay na tribo at nang papahiga na sana si Eudora ay bigla niya namang napansin na umilo ang kanyang communication device at agad niya naman itong kinuha at natataranta niyang sinagot ito at tinawag niyang kuya si Yonwoo at sinabi naman ni Yonwoo sa kanya na humihingi ito ng paumanhin dahil ngayon lang siya nakatawag at nang marinig yun ni Eudora ay sinabi niya naman na gumaan ang kanyang pakiramdam dahil ligtas ito at nag-aalala ito buong magdamag dahil baka nasaktan ito at kung ano na ang nangyari sa kanya dahil matagal itong hindi nakatawag sa kanya. Marami namang katanungan si Eudora kay Yonwoo dahil sa pag-aalala nito sa kanya at tinanong niya si Yonwoo na kung nasaan ba siya ngayon at kung kumakain ba ito ng maayos at kinumpirma niya na kung siya nga ba ang nagdeklara ng digmaan laban sa templo ng Erds. Habang si Yonwoo naman ay hindi na nakasagot dahil sa sunod-sunod na katanungan ni Eudora sa kanya at sinabi pa ni Eudora na nag-aalala siya dahil baka napaano na siya. Tugon naman ni Yonwoo na sa tingin niya ay pinag-alala niya siya at wala namang nangyari sa kanya at ayos lamang siya. At dagdag niya na mayroon siyang gustong sabihin sa kanya at kung pwede niya na bang sabihin ngayon at nang marinig yun ni Eudora ay natigilan naman siya at mas namula lalo ang kanyang pisngi habang sinasabi niya na nauutal-utal na kung ano ba ang sasabihin niya. Agad naman siyang tinanong ni Yonwoo na kung kinontak ba siya ni Henova at ipinaliwanag niya naman na dahil may pabor siya kay Henova na pinapagawa at maraming araw na ang lumipas kaya naman baka nag-aalala na ito sa kanya at kung nakontak man siya ni Henova ay sabihin niya sa kanya at hindi na siya pinatapos magsalita ni Eudora at bigla siyang sinigawan nito na kinontak siya ni Henova ng maraming beses at pumunta na ito sa kanila at sinabi nito na hindi siya pumunta kahit na sinabihan niya na ito na pumunta siya sa takdang oras subalit marami na ang lumipas na araw. At dagdag niya na namamalagi ngayon si Henova sa kanilang nayon at tinanong niya si Yonwoo na kung yun lang ba ang lahat ng itatanong niya at sabay baba niya ng tawag. Kaya nagalit si Eudora dahil may inaasahan siyang sasabihin ni Yonwoo sa kanya kaya ganon. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na sa tingin niya ay late na niyang natawagan si Eudora kaya ganon ito kagalit. Makalipas ang ilang araw ay naglalaban sina Shannon at Yonwoo. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.